Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Malamig na tiles ang kinahihigaan niya. Masakit at parang binibiyak ang kanyang ulo. Marahan siyang bumangon at inilibot ang paningin sa paligid. Nasa loob siya ng isang banyo. Napapikit siya at napahawak sa sentido niya nang bigla na lang sumigid ang kerot nito. Pilit niyang inaalala kung nasaan siya. May ipinadalang box si Alonso. Excited siyang nag-ayos at sumama sa driver, pahatid sa isang bulwagan. May kausap siya hanggang sa labas na si Alonso, na galit sa kanya. Isinama siya dito sa bulwagan. May mga kausap si Alonso, hanggang sa nagpaalam siyang pupunta sa restroom. At nakita niya si Elise. At umagos ang mga luha niya, nang maalala ang mga sinabi nito. Napatakip siya sa bibig niya, para pigilan ang mas malakas na paghagulhol. Bumalot ang sakit sa puso niya at parang may kamay na pumipiga doon. Iniabot ng kamay niya ang sink at nagpumilit na tumayo roon. Napatingin siya sa harap ng malaking salamin. Isang puting t-shirt ang suot niya. Wala na siyang make-up at nakalugay na ang kanyang buhok. Napatigil siya sa pag-iyak. Isang evening dress ang suot niya. Paanong napalitan ng puting t-shirt? Muli niyang inilibot ang paningin. Naguguluhan sa mga nangyayari at mas lalo siyang naguluhan nang makitang pamilyar sa kanya ang kabuuan ng kinaroroonan niya. Banyo iyon ni Alonso. Nanginginig ang kamay na pinahid niya ang mga luha. Napasandal siya sa sink dahil nanginginig ang mga tuhod niya. Panaginip lang ba ang lahat? Sinampal-sampal niya ang pisngi niya. Nasaktan siya, kaya nasisiguro niyang gising na gising siya. Kung ganoon, panaginip lang ba ang mga nangyari? Ang mga naaalala niya? Maaari nga ba? Baka nga mga panaginip lang iyon. Isang masamang panaginip. Napatango-tango siya. Mas gugustuhin na siyang isipin iyon na isa lamang iyong panaginip. Yun ang paniniwalaan niya para iwasan ang sakit. Naghilamos siya para tuluyang magising. Saka nagmamadaling lumabas ng banyo. Wala si Alonso doon. Lumabas siya ng silid. Gusto niyang makita si Alonso. Gusto niya itong hawakan para masigurong hindi ito mawawala sa kanya. Kahit papanaginip lang iyon, nasa puso niya pa rin ang takot. Damang-dama niya ang sakit. Dapat na siya na makita niya si Adam na makakasalubong niya sa hagdanan. Ilang araw niya na itong hindi nakikita. Simula na makita siya ni Alonso sa kwarto nito, nag-aalangan siyang bumaba roon. Ngumiti naman si Adam sa kanya. Hindi ka pa ba inaantok? Malambing na anito. Agad siya napahinto sa paghakbang. Huwag kang lalapit. Nanginginig ang boses na sigaw niya para pigilan ang paglapit nito. Asa ang asawa ko? Aniya sa nanginginig na boses. Natatakot siya dahil baka kung ano na naman ang isipin ni Alonso. Oras na makita sila nito na magkausap na dalawa. Napatiimbagang naman si Adam at napakuyom ang mga kamay. Laura, anito at muli na namang nagtangkang lumapit sa kanya. Pero napaatras siya. Kaya tumigil ito. Laura? Pareho silang napalingon kay Alonso na nasa ibaba ng hagdan. Agad siyang napangiti at bumuhos ang relief sa kanya. Nagmamadali siyang bumaba para salubungin ito. Mahigpit na niyakap niya ito nang makalapit na siya rito. Kumain ka na ba? Tanong niya agad dito.
Madilim ang anyo nito na agad niya namang kinakagat ang labi pero hindi naman ito nagsasalita. Inakbayan siya nito at iginiya paakyat ng hagdanan. Nilagpasan lang nila si Adam na nakasunod ang tingin sa kanila. Agad na binatawan lang siya nito na makapasok na sila sa loob ng kwarto. "Didn't I tell you to stop flirting with my brother?" Galit na bulyaw nito sa kanya. Napakagatlabi naman siya. "Nakasalubong ko lang siya." Isang sampal ang binigay nito sa kanya. Kaya napabiling siya ng mukha. "Wag na wag kang lalapit kay Adam." Mariing wika naman ni Alonso. Napuno ng galit ang mga mata nito. Nangingilid ang luha sa mga matang napatango na lang siya. Maaga siyang gumising. Tulog pa si Alonso sa tabi niya. Katulad ng dati sa tabi niya, ito natutulog pero laging nakatalikod sa kanya. Kung ano man ang pwesto nito bago matulog, ganoon din niya ito nagigisnan. Hindi na siya nagtatangkang yakapin pa si Alonso, kahit pa gustong gusto niya, lalo na kapag hindi siya makatulog sa gabi. Natatakot siya na baka magalit na naman ito. Kulang na nga lang pati paghinga niya ay pigilan niya, para hindi siya makagawa ng kahit na anumang ikagagalit nito. Gustong gusto na niyang bumalik sa dati ang Alonso na minahal at pinakasalan niya. Bumangon na siya at nagtungo sa banyo. Naghilamos siya at tiningnan ang sarili sa salamin. Bahagyang nangingitim ang panga niya dahil sa pagkakasampal ni Alonso sa kanya. Nagubad na siya ng damit niya at naligo. Gusto niyang asikasuhin ang asawa. Gusto niyang ipakita dito na mahal niya ito. Mabilis siya naligo at nagbihis. Nilagyan niya rin ng concealer ang pasa niya para hindi mahalata iyon. Ayaw niyang malaman ng iba na sinasaktan siya ni Alonso dahil ayaw niyang maging masama ang tingin dito ng iba. Tulog pa din si Alonso paglabas niya. Napangiti siya na makita itong mahimbing na natutulog. Gusto niya itong lapitan at hagkan pero natatakot siya. Lumabas na lang siya ng silid nila at bumaba dumiretso sa kusina. Naabutan niya paroon si Milan. "Good morning, Ma'am Laura." Bati naman ito sa kanya. "Good morning." Ganting bati naman niya dito. Naghahanda na ito ng almusal, kaya naman tinulungan niya na lang itong mag-set up ng lamesa. Patapos na siya nang bumaba naman si Alonso. Nakapajama pa ito at puting t-shirt. Gulong-gulo ang buhok nito at namumungay pa ang mga mata. "Good morning." Masiglang bati niya sa asawa. "Morning." Anito saka naupo sa kabisera. Agad naman siyang kumilos at inasikaso ito. Nilagyan niya ng kape ang tasa nito. Wala na itong salitang ininom ang kapeng ibinigay niya. Napangiti siya. Halos hindi na siya kumakain sa pag-aasikasong ginagawa dito. Nang matapos ito ay umakyat na ito sa itaas. Sumunod naman siya para asikasuhin ang mga susuotin nito. Habang nasa banyo ito. Nang maayos iyon ay ang kama naman nila ang inayos niya. Nasa ganun siyang ayos nang lumabas naman si Alonso ng banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya. Basang-basa ang katawan nito at tumutulo pa ang tubig sa buhok nito. Lagi naman niyang nakikitang nakahubad ang asawa, pero hindi niya maiwasang pamulahan ang mukha. Nag-iwas siya ng tingin nang mapasulyap ito sa kanya. Dumiretso naman si Alonso sa closet at namili ito ng mga susuotin. "May naihanda na akong damit mo. Nandyan sa bandang kanan." Aniya rito. "Thanks." Anito na hindi lumingon sa kanya. Kahit papaano napangiti siya dahil sa pagtugon nito. Nakakita siya ng pag-asa na unti-unti na silang magkakaayos. Naging civil naman ang pakikitungo ni Alonso sa kanya sa mga nakalipas na araw. At nakukontento siya doon. Pilit niya ring iniiwasan si Adam. Hindi naman mahirap sa kanya iyon dahil madalas naman na wala ang binata sa mansyon. Minsan ilang araw ding hindi umuwi ito. Kahit papaano nakakakita siya ng progress sa kanila ni
Isinara na niya ang thermal bag na naglalaman ng niluto niyang lunch para kay Alonso at isinukbit ang shoulder bag niya. Naisipan niya kasing hatiran ng lunch si Alonso. Susubukan niya lang humakbang pa ng kaunti papalapit dito. Sa tingin naman niya ay na-appreciate nito ang effort niya. Sumakay siya sa taxi na tinawagan niya kanina. Nagpahatid siya sa company ng mga Lagdameo. Ngayon pa lang siya makakapunta, kaya excited siya. Dahil feeling niya, marami pa siyang bagay na hindi alam sa asawa. Bumaba siya ng taxi at pumasok sa building. Nagbigay siya ng ID at agad na inassist papunta sa executive elevator ng receptionist. Kayo po pala ang asawa ni Sir Alonso. Anito na sinagot niya lang ng tipid ng ngiti. Ang ganda niyo po pala sa personal, sa mga pictures ko lang po kasi kayo nakikita. Thank you. Mahinang papasalamat niya rito. Pinamulahan siya ng mukha sa mga papuri nito sa kanya. Dito po kayo, ma'am. Anito at iginiya siya sa kanang hallway. Isang mahogany table ang nasa labas ng isang double door na pintuan. May gold template doon at nakaukit ang pangalan ni Alonso. Jess, si Ma'am Laura, asawa ni Sir Alonso. Pakilala sa kanya ng receptionist sa babaeng nakaupo sa likod ng silya. Halata namang nagulat ito pero pagkuwan ay ngumiti sa kanya nang nakakaloko. Parang sasabog naman ang dibdib nito sa suot na puting blouse na napapatungan ng blazer. Makapal ang makeup nito at mahaba ang wavy ng buhok. Maganda ito at mas mukhang artista kaysa sekretarya. Nakaramdam naman siya ng panibugho rito. Hindi niya maiwasan ang insecurities na dumaan sa dibdib. Bigla siya natakot na baka ipagpalit siya ng asawa sa sekretarya nito. Pero mabilis niya iyong inalis sa kanyang isipan. Pare-pareho silang napatingin sa pintuan na makarinig sila ng malakas na lagabog. Kinakabahan siya, kaya agad na pumasok siya doon bago pa man siya mapigilan ng sekretarya ni Alonso. Napatda siya sa natagpuang tagpo sa loob ng opisina ng asawa niya. Maraming papeles ang mga nagkalat sa sahig, mga gamit at laptop. Habang nakasandal pa upo sa lamesa ang asawa niya at nasa kandungan naman ito ang isang babae. Malakas siyang napasinghap na nakaagaw ng atensyon ng mga ito. Gulat na napatingin sa kanya si Alonso pero hindi malang binatawan ang babaeng nakakandung dito. Siya ang mas nagulat na makilala kung sino ang babaeng nasa kandungan nito. Si Elise. Kita na ang bra nito sa suot na flanging dress. Nagkalat na rin ang lipstick nito sa labi. Parang may pumiga sa puso niya habang hindi maalis ang mga mata sa asawa. Hindi niya magawang umiyak. Masyado siyang shock sa nakita niya kaya hindi magawang pumatak ng mga luha niya. Para siyang itinulo sa kinatatayuan niya. What are you doing here? Galit na sigaw sa kanya ni Alonso. Para namang mas lalong piniga ang puso niya sa ginawa nitong pagsigaw. Bakit parang kasalanan niya pa? Bakit parang siya pa ang may mali sa nakita niya? Na nakita niya itong nagtataksil sa kanya. Don't you know how to knock, freak? Sarkastikong sabi naman ni Elise sa kanya. Inalalayan itong makatayo ng ayos ni Alonso. Hinapit pa ito ng asawa niya sa baywang. Doon na parang bukal na bumagsak ang mga luha niya. Bakit ito ginagawa ni Alonso? Napakuyom siya sa kamay at pasugod na nilapitan ang dalawa. Mabilis namang naharang ni Alonso ang paglapit niya kay Elise na mas lalong nakadagdag sa galit na nararamdaman niya. Nagpumilit siyang makawala kay Alonso. Walang hiya ka, malandi ka. Galit na sigaw niya kay Elise na mas lalong ikinagigil niya. Gustong-gusto niyang lakumusin ang pagmumukha nito. I said stop it! Galit naman na sigaw ni Alonso. Sabay tulak sa kanya, kaya naman paupong bumagsak siya sa sahig sa lakas ng tulak nito. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Alonso. Masakit ang balakang niya, pero mas masakit ang ginagawa nito sa kanya.
Bakit? Asawa mo na ako. Nanghihinanakit na sumbat niya rito. Bakit ako titigil? Bakit ginagawa mo sa akin to? Dahil hindi ka naman niya mahal. Sagot naman ni Elise sa kanya. Tiningnan niya ito na masama. Dahil pinakasalan ka lang niya para makaganti sa ginawa ng nanay mo. Shut up, Elise. Awat naman dito ni Alonso. Habang sa kanya nakatunghay ang mga mata. Sari-sari ang emosyong nagsasalimbayan sa mga mata nito. At kahit isa doon ay hindi niya mabasa. Naagaw naman ang atensyon niya sa sinabi ni Elise. No, Alonso. Kailangan na nating sabihin sa kanya. So you can dump her. I said shut up. Lalo nang parang nanggigil lalo si Elise dahil sa ginawang pagsigaw naman ni Alonso. I said no. Napapagod na ako, Alonso. Pagod na ako sa larong ito. Tell her the truth, then dump her. Anong totoo? Para namang kakapusin ng paghinga na tanong naman niya kay Elise. Nagpumilit siyang tumayo at hinarap ito. Anong ibig mong sabihin? Nginisihan siya nito at tumakbang papalapit sa kanya. That Alonso is just using you to get even to your mother. Anito na tila siyang siya sa nakikitang kaguluhan sa kanya. Pinakasalan ka lang niya dahil gusto ka niyang pasakitan para masiraan ka rin ng bait at maranasan mo ang naranasan. Umuwi ka na, Laura. Mariing utos naman ni Alonso sa kanya. Pero hindi niya ito pinakinggan. Ang buong atensyon niya ay sa mga sinasabi ni Elise sa kanya ngayon. Tumawa naman si Elise. This is the right time, Alonso. Anito sa kamuling bumaling sa kanya. Naging kabit ng nanay mo ang daddy ni Alonso. Inagaw ng nanay mo sa mami ni Alonso ang daddy niya. Kaya nagpakamatay si tita. Napasinghap naman siya sa narinig. Hindi niya alam ang bagay na iyon. Hindi niya alam na may nakaraan ang mami niya at ang daddy ni Alonso. Bakit walang nagsabi sa kanya? Alam ba ito ng daddy niya? Kung ganoon, iyon ang dahilan kung bakit hinahanap sa kanya ni Adam ang mami niya. Kung bakit ito galit na galit sa kanya. Paghihiganti. Paghihiganti din ang rason ni Alonso. Kaya siya pinakasalan. Hindi totoo ang lahat ng ipinapakita nito sa kanya. Ang pagiging mabait nito, ang pagiging sweet nito, at ang pagmamahal nito. Naiintindihan na niya ang lahat. Pinaibig siya nito at minadaling pakasalan. Para pasakitan siya. Kaya pala parang nagbago ito ng gabi ng kasal nila. At yung sa party, hindi iyon panaginip. Totoong nangyari iyon. Totoo ang mga narinig niya mula kay Elise na ito ang kasama ni Alonso sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi siya mahal ni Alonso. Yun ang nagsusumiksik sa isipan niya. Ginamit lang siya dito para makaganti sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pasabunot na hinawakan niya ang ulo. Parang sasabog ang utak niya sa lahat ng mga nalaman. Sumigaw siya ng malakas. Hindi kinakaya ng puso niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Gusto niyang tumakas. Takasan ang sitwasyon na ito. Nagpalingon-lingon siya. Saan siya pupunta? Saan siya tatakbo? Gusto niyang lumayo. Naninikip ang dibdib niya. Dahil parang may mga kamay na lumalako mo sa puso niya. Lahat ng saya at pag-asa na nararamdaman niya sa piling ni Alonso ay isang malaking palabas lang. Pero bakit siya ang kailangang parusahan nito? Wala siyang kasalanan. Biktima din lang siya.
Akmang lalapit sa kanya si Alonso pero mabilis siyang humakbang paatras at nabunggo sa isang matigas na bagay. Naramdaman niyang may mga kamay na humawak sa balikat niya. Tumingala siya at nasalubong ng mga mata niya ang puno ng luha, ang mga pag-alalang mga mata ni Adam. May sinasabi ito ngunit hindi niya iyon marinig. Nagpumigla siya dito. Nag-uumapaw ang kagustuhan niyang makaalis at makalayo sa sakit. Mabilis siyang tumakbo habang hilam na hilam sa luha ang mga mata. Walang ibang nasa isip niya kundi ang makalayo sa lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa katotohanang sumasaksak sa puso niya. Mabilis siya nakasakay sa elevator. Nakita niya pang humahabol sa kanya si Adam. Pero bago pa ito makalapit ay sumara na ang elevator. Naglupasay siya at napahagulhol ng iyak. Durog na durog ang puso niya at parang nadidilim ang paningin niya. Kumapit siya sa dingding ng elevator para makakuha ng lakas at makatayo at makalabas. Wala siyang pakialam kahit pa pinagtitinginan siya ng mga taong pasakay. Tumakbo siya at hindi na pinapansin ang receptionist na tumawag sa kanya. Agad siyang lumabas ng building at tumawid sa kaharap na kalsada na walang direksyon ang patutunguhan. Namalaya niya lang na may matigas na bagay na sumalpok sa kanya. Umangat siya sa ere at bumagsak sa sahig. Napakabilis ng mga pangyayari. Kadiliman ang nakita niya. Pagmulat niya ng mga mata, liwanag na nababahiran ng dugo ang bumungad sa kanya. Ramdam niya ang kirot sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Dinig niya pa rin ang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa paligid niya. At bago pumikit pa ng tuluyan ang kanyang mga mata, nakita niya pa ang mga mata ni Adam na puno ng luha habang isinisigaw ang pangalan niya.